release si Duterte, may malaking problema pala. May malaking problema, mga kabunyog. Kahit mabigyan ng interim release si Duterte, may malaking problema. Ano yon? Ito. Ipakita ko sa inyo. Ayan o. O yan ang malaking problema. Malaki talagang problema ito. Kaya mahihirapan talaga kahit yung interim release ni Duterte. Bakit? O ito mga kabunyog. O, tingnan nyo. Sabi dito, One TV Philippines, breaking news. Malacanang on Thursday said the Philippine government would not cooperate with the International Criminal Court ICC if it ordered the potential interim release of former President Rodrigo Duterte. So, patay. Hindi magko-cooperate ang Pilipinas. Ha? Hindi magko-cooperate. Anong ibig pong sabihin yan, mga kabunyog, mga kababayan? Anong ibig sabihin yan? Alam nyo, ang isa sa mahigpit na kondisyon ng paggawad o pagbigay ng ICC ng interim release ay kung mayroong state, mayroong bansa na mag-a-assure ng security, magkukup-kup sa papalayaing akusado sa ICC. Kasi hindi naman ibig sabihin ng binigyan ng interim release, hindi naman ibig sabihin na binigyan na ng interim release, wala na siyang kaso sa ICC. Parang kung sa atin, ano yan, on bail, released on bail. Kaya lang ang tawag sa kanila, interim release. Pero ibig sabihin yan, may jurisdiction pa rin sa kanya ang korte, ang ICC. At imumonitor pa rin siya kung anong mga pinagagawa niya. Baka naman tinatakot niya yung mga testigo. O, kumbaga, baka naman sinisira niya yung mga ebidensya. Kailangan bantayan pa rin siya. Ngayon, sinong magbabantay sa kanya? Hindi naman ICC. Ang magbabantay sa kanya, yung bansa kung saan siya mag-i-stay. Ay si Duterte, kung mabibigyan siya ng interim release, siyempre ang gusto niya, bumalik ng Pilipinas. Ay ang problema, ang sabi ng gobyerno, yan na, official na statement, Malacanang will not cooperate. Ibig sabihin, hindi makikialam ang gobyerno ng Pilipinas sakaling pagbigyan ng ICC na mabigyan siya ng interim release. Ang ibig sabihin niyan, walang assurance na ang gobyerno poprotektahan si Duterte, babantayan siya sa kanyang mga ginagawa. Hindi nangangako ang gobyerno. Bakit hindi kayang iobliga ang gobyerno? Kasi hindi naman tayo na member. Parang ang mangyayari lang dyan, kung ang gobyerno ng Pilipinas mag-cooperate sa ICC, okay. Pero nagsabi na ang gobyerno ng Pilipinas, wala. We will not cooperate with the ICC in case na ang ICC ay pagbigyan si Duterte ng interim release. Ibig sabihin, bahala ang ICC dyan. Kung ano man ang mangyari kay Duterte at kung ano man ang gawin niya, habang nasa interim release siya, hindi pananagutan ng Pilipinas yan. Parang ganun ang sitwasyon dyan. Kapag ganyan ang nangyari, hindi igagrant ang interim release. Kasi yun ang isang requirement eh. O, kaya nakita nyo mga kabunyog, mga kabayan? O, nakita nyo? Kumbaga, para sa gobyerno, hindi sila nagkukumit sa ICC na, okay, pag pinalaya nyo yan, pinabalik nyo sa Pilipinas, okay lang, bahala na kami dyan. Hindi yon, ayaw ng gobyerno. Alam nyo kung sino ang may kasalanan sa ganyan? Bakit hindi magko-cooperate ang gobyerno? O sige nga, mga kabunyog, sino ang may kasalanan? Bakit hindi magko-cooperate ang gobyerno? Alam nyo kung sino? Tanungin ko nga ang ating mga kabunyog, pag-isipan nyo. Sino ang may kasalanan? Bakit kung i-release si Duterte, hindi obligado ang Pilipinas na mag-cooperate? Sino ang may kasalanan? Bakit hindi pwedeng maobliga ang gobyerno na mag-cooperate sa ICC pag binigyan ng interim release? Siya din, tama si Pugi. Saramao, tama si Duterte. Di ba? Si Duterte din, bakit? Ay, inalis niya tayo sa ICC. Winidraw niya yung membership natin eh. Kung member sana tayo ngayon ng ICC, hindi tayo pwedeng magsabing, hindi kami magko-cooperate yan. Di ba? Si Duterte mismo. Umalis eh. Tama si Virilio Malate. Umalis tayo eh. Nakuha nyo? Si Duterte din. Kasi kung member tayo ngayon ng ICC, anumang desisyon ng ICC, obligado tayong sumunod. Hindi tayo pwedeng magsabing hindi kami magko-cooperate. Ay member tayo eh. Ay ngayon, hindi na tayo member. Bakit tayo uobligahin ng ICC? Parang tayo, pwede tayong sumunod, pwedeng hindi. Nasa atin yan. Kaya ang may kasalanan din ito, si Duterte din. Kung hindi sana tayo inalis ni Duterte sa ICC, walang magagawa ang gobyerno kundi pag ni-release ng ICC si Duterte,
pinadala sa Pilipinas, walang magagawa ang Pilipinas kundi gawin yung obligasyon niya. Kasi member pa tayo ng ICC. Eh ngayon, hindi na tayo member. So, ang Pilipinas nagsabi na, we will not cooperate with the ICC. Patay. Kaya ang title ngayon ng topic ko, kahit ma-release si Duterte sa interim release, wala rin, malaking problema rin. Kasi ayaw magtiyak ng gobyerno na magko-cooperate. Ang ibig sabihin niya na ang ibig sabihin kasi niyan, marami kasing obligasyon ng isang bansa. Kapag ni-release si Duterte, una, babantayan mo si Duterte. Baka naman tumakas yan o pumunta ng China or kung saan, hindi na bumalik. Pananagutan ng Pilipinas yan. Pananagutan kanino? Sa ICC. Kasi tinanggap mo yung interim release ni Duterte at inako mo yung responsibilidad na Pilipinas ang bahala sa kanya. Kumaga maraming yan. Maraming complexities yan. Maraming komplikasyon. Kaya ayaw ng Pilipinas na mag-assure sa ICC na kapag binigyan nila ito ng interim release, sasagutin ng Pilipinas yan. Hindi. Ayaw ng Pilipinas. Kasi para sa Pilipinas, kinasuhan niyan sa ICC, nandyan na yan sa inyo, kayo na bahala niyan. Wala na kaming obligasyon dyan. Ngayon, paano kung i-release ng ICC, interim release, pinagbigyan? Sinong bansa ang kukup-kup sa kanya? Yun ang unang tanong dyan eh. Sinong bansa ang magpapaano sa kanya? Ang The Netherlands, hindi naman siguro magkukumit yan. Kung Pilipinas naman, nagsabi na nga ang Malacanang, we will not cooperate. Malacanang on Thursday said the Philippine government would not cooperate with the International Criminal Court or ICC if it ordered the potential interim release of former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya yan ang ibig sabihin ng title ko ngayon. May malaking problema pa rin kahit mabigyan ng interim release si Duterte. Sinong bansa ang mag-ano sa kanya, kumbaga, kasi maraming obligasyon nga yan eh. Shout out Edgardo Sirumenes ha. Shout out. Kaya ayan mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, kasalanan din ni Duterte yan. Kasi kung hindi inalis ni Duterte ang Pilipinas sa ICC, sa sitwasyon sanang ito, walang choice ang Pilipinas kundi sumunod. Kundi sumunod. Kaya ito, ngayon, sinong bansa ang mag-a-assure ng security ni Duterte? Mahirap yan. Kaya nga doon sa detention facility ng Dahig, doon sa ICC detention facility yon, talagang may tao doon na nagbabantay. Ano yan, may taong nagbabantay doon, pati kalusugan ni Duterte binabantayan. Kumbaga, yung detention facility doon, nakaano na talaga yon para sa mga tulad ni Duterte. Ngayon, kung papalayain siya, interim release, saan bansa siya pupunta? Saan bansa? Sa The Netherlands? Ay tatanungin muna yung The Netherlands kung papayag sila. Saan bansa siya? Sa China? Sa Pilipinas? Hindi nga eh. Nagsabi na ang Pilipinas, hindi magko-cooperate. Ibig sabihin, tinurn over na namin sa inyo yan, sa inyo na yan na pananagutan. Parang ganyan yung ginawa ng Pilipinas eh. Parang sa Pilipinas, okay, may warrant of arrest kayo sa ICC, linagay na yan sa Interpol, kami nag-cooperate na sa Interpol, tinurn over na sa ICC, nasa sa inyo na yan. Ngayon, ipapabalik nyo sa Pilipinas, ay gulo na naman yan dito. Kaya ang sabi ng Pilipinas, we will not cooperate with the ICC. Ngayon, obligado ba ang Pilipinas na mag-cooperate? Hindi, kasi hindi naman tayo na member. Kaninong kasalanan yan? Kay Duterte. Yan. Kaya yan na. So, ibig sabihin, dahil sa ginawa ni Duterte na inalis tayo sa ICC, hindi na tayo obligadong sumunod sa ICC. Yan yung ibig sabihin niya.